Guys, for today's video, medyo sad news to share this. Experience ko lang to ha. I'm not sure kung ganito rin ba yung nangyari sa inyo, pero ganito kasi yung nangyari or sad thing na nangyari sa aking CIMB Revi account. Hindi ko alam kasi ang tagal ko nang hindi siya binubuksan. Wala na pala siya. Na-revoke na pala yung Revi credit ko nang hindi ko alam. Dahil hindi ko na siya nabubuksan or hindi ko na-monitor. Kasi wala naman akong existing na utang dun sa Revi credit. So, sabi ko, habang naghahanap ako ng topic, sabi ko, ay, parang kamusta na ba? Hindi ko na nabalikan. So, nung chinek ko, wala na akong access, wala na akong Revi credit. Yung 60,000 na credit line ko, wala na. Paano nangyari yun? Ano nangyari? Ba't ganun? Well, nag-research ako at sasabihin ko sa inyo yung mga details na nalaman ko about this. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na yan ng video and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Siguro last year or 2022 to 2023, si Revi Credit yung isa sa mga natutuwa ako na credit line. Bakit? Kasi nangyari sa akin, gumagamit lang ako ng G-Credit during that time. Tapos nagbukas ako ng CIMB account dahil nga dun sa G-Save ni GCash, di ba? And then, nagkaroon ng email before na parang pwede kang mag-apply for Revi Credit. So, nag-apply ako, na-approve ako ng 30,000 una. And then, hindi ko naman siya ginagamit pero continuous pa rin ang paggamit ko ng G-Credit. So, kahit pa paano, tumataas yung G-Credit score. So, nakikita yun ni CIMB. Kahit hindi ko ginagamit si Revi Credit, tumaas ang aking credit line from 30,000 naging 60,000. Okay siya kasi 70% of that credit line pwede mo maging utang as cash. And then the remaining 30%, well, ipamabayad mo yan ng bills, yung mga ganun. So, okay siya kasi hindi mo na kailangan maghanap ng workaround to convert yung 70%. So, kapag kailangan mo talaga, well, madali ka makakahiram. And at the same time, meron siyang minimum amount due na pwede mo bayaran. Nag-act like sort of mga credit card, di ba? Meron minimum amount due. Or like si G-Credit, parang ganun din. Ang pinagkaiba lang niya is si Revi Credit ay nandun sa CIMB app. Long story short, ito yung mga na-research ko kung bakit ako nawala ng Revi Credit. So una, nag-email pala sila na nagpapasubmit ng panibagong income documents. Nakapag-submit na naman ako before during my application, tas nagpaparesubmit ulit. Well, wala tayong magagawa. Requirement ng bangko yan. Actually, yung mga credit card companies din, from time to time, hindi naman every year, pero merong time na nag-a-ask sila, magpadala ka ng updated income documents. Meron palang, nag-ask pala to si CIMB ng panibagong 2316 sa akin. And then, hindi ko alam kasi, napupunta pala sa junk mailbox ko yung mga email ni CIMB. So, hindi ko nakita. Ayun, nag-expire na yung time, wala na. So, nirevoke yung access ko for Revi Credit. So, pangalawa, dahil pala hindi ko na rin ginagamit ang aking G-Credit, well, may effect din pala yan kay Revi Credit. Dahil nga si CIMB ang naghahawak din ng G-Credit, thus, parang nakita nila na low utilization na nangyayari sa akin. So, possible na yun din ang naging dahilan kung bakit ni-require ako to update my account. Baka nga naman wala na akong trabaho, di ba? O kaya hindi ko ginagamit yung G-Credit or what. Kaya siguro nagpasend sila ng panibagong proof of income. Isa din sa nakita ko over the internet is yung issue na nagde-decrease ang credit line with Revi Credit. Parang parang G-loan lang na from 25,000, biglang 1,000. Okay, so ito yung nakita ko. CIMB Revi Credit Limit Decrease. Anyone here with the same experience? I'm using Revi Credit for more than a year and never akong nagka-late payment. To my surprise, na decrease ang limit ko from 20K to 10K. Feeling ko dahil di ko na max yung limit this month, I asked their CS and received this response. So sabi, "Hi, good day. We regret that we can't disclose the specific reason for the decrease of your Revi Credit limit. However, if you maintain a good payment history, you may be likely to be approved for a higher credit limit in the future." Diba? Bakit kaya ganun, no? Bakit ayaw nilang i-disclose yung reason? Para naman nako-correct natin, di ba? Actually, hindi lang naman si IMB yan eh. Halos lahat ng mga banks, kapag
na de-decline ka ng loan, ayaw nila sabihin yung reason kung bakit. Na-decline na nga, di sabihin nyo na lang yung reason. Yung reason is mababa kasi ang credit score mo. di sige, at least alam mo na kailangan mong pataasin yung credit score mo, kailangan mong pagandahin, di ba? Or, let's say, may hindi ka pa nabayaran na utang. Di alam mo na, para makautang ako sa mga banks na yan or what, kailangan ko munang bayaran yung inutang kong yun. Di ba? Parang bakit ayaw yung tulungan yung mga tao para i-correct yung nakikita nyong mali dun sa nag-a-apply or what, di ba? So, may mga comments din yan na, ito, sabi, my Revy credit line was 100K. Upon fully paying 70K, I saw it became 5K. Oh my gosh. Grabe to 100K, naging 5K na lang yung credit limit. Yung nagbabayad, tinatanggalan ng credit. Anyway, goodbye CMB. Parang nakaka-discourage nga naman na talagang inaasahan mo kasi revolving siya. Hindi siya personal loan na one-time loan. Hindi siya mga online lending app na one-time loan, tapos pag biglang nawala, okay lang na wag mo nang asahan na makareloan ka kasi personal loan yun eh. One-time loan yung mga yon. Pero yung revolving credit, na nagbayad ka thinking na makaka-reloan ka ulit, yun yung masakit. And ito, para sa kanya, 100K naging 5K. Ito pa. Same, receive my SOA today and nagulat ako na yung Revy credit ko na 40K naging 1K. At least may 1K ka ako. 60K naging 0. Alam mo yung may sense of security ka minsan na may cash ka, tapos meron kang iba pang matatap just in case. But hindi ko nire-recommend na ang pang-emergency nyo ay loan. Maganda pa rin na cash or savings, emergency savings. Ayan. Pero kung wala, syempre, dun tayo sa loan. Kaya nga tinawag na emergency loan, di ba? Next, sabi niya, I've been using Revy Credit since 2021 kasi I also have an existing loan with CIMB. Yung akin, 50K na yung limit ng Revy ko. Then last Tuesday, nakita ko 1K na lang. Bakit ganito? Bakit ano nangyayari? O, yung mga ganito nga, di ba? Nakaka-bad trip. Parang pinapalipat na lang tayo sa ibang mga banks kesa sa kanya. So ito, last. So this would provide a clear explanation as to possibly why. So sabi dito, wrote into their customer service and they said I may have unsettled loan offers outside CMB, which they provide. True enough, so I just paid it off and deleted all products. So siguro ang nakita ni CIMB is yung TransUnion na report wherein makikita mo talaga doon yung mga existing loan mo, kung magkano pa. Yun siguro yung pinagbasihan ni CIMB kung bakit nagde-decrease, nawawala. Pero for me, okay naman ang credit ko 'di ba? Nakikita nyo naman. Though siguro during that time hindi pa ganun ka okay ang credit score ko kasi marami pa akong utang at nagbabayad pa ako. Well, ngayon, medyo ayos na. Kaya nag-a-approve na yung mga credit card, nagtataasan na ng credit limit. Yun lang siguro. Naminalas ako during that time na hindi ko nakita yung email nila sa akin. Ako guys, na-frustrate lang ako dun sa fact na tinanggalan ako. Pero in terms of I'm depending on Revy Credit, well, hindi naman ako nakadepende sa kanya. And never ko nga siyang ginamit. And sabi ko, pati nga G-Credit, hindi na ako gumagamit Nakaka-ano lang ng ego, na tinanggalan ka ng credit line. Pero okay lang sa akin, nakakabigla lang. But dun sa mga tao na binasa ko yung mga comments nila na I'm sure na ginagamit nila yung Revy Credit kasi nga umutang sila and they know that it is a revolving credit. Yun lang naman for today's video. For our question of the day. So, siguro paulit-ulit na lang din naman tong mga comment na to na biglang bumababa yung credit line or biglang nawawala yung loan, di ba? So, I think this is a good lesson to everyone kahit hindi nyo pa nararanasan na posibleng mawala yung mga credit line na meron kayo ngayon after nyo magbayad. Now na alam natin na pwedeng mangyari sa lahat na bigla tayong mawawalan ng mga credit line or biglang bababa ang mga credit line natin, ano yung magiging preventive measures nyo para hindi na kayo nakaasa doon sa online lending app na yon or sa loan service na yon. Para naman, just in case na mangyari sa inyo yan, well, hindi masakit para sa finances nyo. Bago mangyari yan, ano yung pwede nyong gawin? Let me know sa comment section sa baba. At may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Jean Chok 4331. Sabi niya, thank you Sir Pat, very informative info. At Jean Chok 4331, shoutout po sa inyo. At maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos.
Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by hitting the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest update sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!